itong gerang dulot ng total war stance ng ating gobyerno. Insanity ang gerang ito. Ganito kasi yon. Ang looban ng mga bayan ng Pagagawan, Pagalungan at Pikit ay nakapalibot yan sa Ligwasan Marsh na siyang ikinabubuhay ng mga IDPs. Dahil sa gera, napipilitan silang iwanan ang kabuhayan. Simple lang sana ang solusyon, itigil ang gera at hayaan ang mga taong makabalik sa kanilang mga tahanan at ikinabubuhay. Pero sa paghahangad na itaguyod daw ang kapakanan ng bayan, sinasakripisyo ng mga armado ang mga walang kalaban-laban na mga karaniwang tao. Paulit-ulit-ulit. Panahon ni Marcos, ni Cory, ni Ramos, ni Erap, ni Gloria. Paulit-ulit-ulit. Sa malalaking projects na mga malalaki, kailangan lagi may media mileage, projection, propaganda value, political gain. Kahit yung magbibigay ng goodies sa mga artista, dapat andun ang Channel 7, Channel 2. Kung gagawa naman ng pabahay para sa mahirap, kailangan kunan ng picture ng presidente o senador na pumupukpok ng pako. I'm quite sure na marami rin silang nagagawa. Pero sa palagay ko, mas sila ang nakikinabang kaysa mga taong kanilang tinutulungan. Maniwala kahit sa hindi. Pati nga mga NGOs, minsan nagpupulong sa mga maluluhong lugar. Kung kaya mahalagang, tiyakin natin na ang ipadadala nating tulong ay hindi dadaan sa mga politiko, hindi dadaan sa simbahan, hindi dadaan sa militar o sa negosyante. Wala dapat ni piso ang pupunta sa plane fares o first class hotel accommodation o consultancy fees ng mga development experts, kundi diretso talaga sa mga tao at komunidad na nangangailangan. At makararating ito na walang entablado na itatayo at walang seremonyas at mga guests of honor na magsisipagtalumpati. Walang media coverage, walang ingay, walang dakdak, walang paporma. Kung kayo itutulong, walang magpapadala sa inyo ng thank you card o tax credit certificates dahil sa inyong donasyon. Walang itatayong pader na magsasabi na ito ang talaan ng mga nakapagbigay ng mga pilantropo. Walang magsasabi na dahil sa ating tulong ay magbabago ang mundo. Ang ating gagawin ay hindi militante at revolusyonaryo. Walang magmamalaki at magsasabing, this is different. Walang makakaasa na pupunta sa langit dahil nagbigay siya. Walang magsasabi na sakripisyo itong ating gagawin. Walang mag-iisip na ginagawa natin ito dahil tayo ay mababait na tao o dahil tayo ay mga mabubuting Kristiyano o dahil tayo ay mga mulat o enlightened and concerned citizens. Tutulong tayo hindi dahil sa tayo ay matulungin at maawain. Hindi ito sa pinang pagmamahal sa kapwa. We are not out to show our deep concern for the poor. We try to help because we see a grave injustice being done to them. Tutulong tayo dahil hindi makatarungan kung hindi tayo tutulong. At dahil may kinalaman tayo sa pangyayaring ito. Kaya walang magkakaroon ng utang na loob dahil sa tulong na ating ibibigay. Dahil ang ating tutulungan ay hindi lang basta simpleng na aksidente o kaya naghihirap. Sila'y nagiging mahihirap dahil sila'y pinahihirapan ng palakad ng ating lipunan kung saan tayo ay bahagi. Hindi tayo tutulong dahil tayo ay naaawa sa mga kawawa. Dahil hindi sila basta simpleng namatayan kaya kawawa. Sila ay kinakawawa na mga patakaran at mga kaugalian na nakaugat sa ating politika at kultura kung saan ikaw at ako ay maaaring parehong biktima at nakikinabang. Sa totoo lang, mali ang salitang tulong. Ang dapat ay pagwawasto. Sa gagawin natin ito, winawasto lang natin kahit paano ang hindi wasto. Iwan ko sa inyo yung bank account information ng CRDC kung saan pwede tayong magpadala ng bank to bank at mga address at email na pwedeng sulatan at telepono na pwedeng tawagan to coordinate.
Kung kayo naman na may CD writer, o may kakilala na may CD writer, wala pang 10 piso yung blank CD. Kaya kung makakagawa kayo ng kahit ilang kopya, pamigay nyo sa mga kakilala, malaking bagay yon. At kung may time kayo, tawagan nyo naman si RDC o i-text man lang, i-encourage ang staff. At mas lalong maganda kung makakadalaw kayo sa communities. Minsan, baka mas may isip kayo mas magandang gawin. At kung may halong frustration man sa aking boses, totoo yun. On the side kasi, musikero rin ako. Minsan napapagig ako sa magagandang lugar tulad ng Greenbelt, dyan sa Makati. At talaga naman ang kikinis ng mga tao dyan. Para kang nanonood ng exotic fish sa National Geographic. Samantalang sa isang karaniwang barangay sa kabilang mundo ng Maguindanao, may mga tao na halos walang makain. Hindi ko lang matake minsan. Hindi naman sa dahil ako'y mabait. Hindi nga ako nagsisimba. At tulad ng marami sa atin, mahilig ako uminom. At natutuwa ako sa mga magaganda at matatalinong girls. Pero di ba, sobrang babaw naman ang buhay kung wala na tayong ibang inisip, kundi ang ating mga sarili at ang ating mga careers. Yun. Salamat po sa panahon.